Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin sa iyo ang lahat bago mo maintindihan, Mrs. Locsin? Singhal ni Caleb sa kanyang bagong sekretarya, saka napipikong lumabas ng kanyang opisina at nagpahatid kay Mang Roy sa bagong pub house na ipinatatayo niya. Kahapon pa niya gustong makita si Gertrude, ngunit may kailangan siyang tapusin na trabaho. Kaya nangako na lamang siya na manonood sila ng sine ngayon. Ngunit nagkaproblema nga sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan, kaya napasugod siyang bigla sa opisina. Ngayon naman kailangan niyang tignan ang construction ng pub house, since may mga nilabag raw ang construction ng kanilang building, ayon sa city engineer na nag-e-inspect dito. Alam naman niyang humihingi lang mga ito ng karagdagang lagay. Kabisadong-kabisado na niyang kalakaran ganito. Hanggang nawala na sa isip niya ang usapan nila ng anak dahil sa dami ng trabahong kinakaharap niya. 4:00 na ng hapon nang maalala niya ang usapan nila ni Gertrude. Nagmamadaling nagpahatid siya kay Mang Roy sa kondo ni Amira para sana sunduin ang anak, ngunit parang nananadya naman ang pagkakataon. May aksidenteng nangyari sa dadaanan nila kung kaya't naipit sila sa traffic. Tinawagan niya si Amira para sana kausapin ang bata. Natutulog na siya. Matabang na sagot ni Amira sa kanya. Nakatulog na siya, kakahintay sa'yo. Napahinga siya ng malalim. I'm sorry. Nawala kasi sa isip ko. Next time, huwag kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin, okay? Inis na sabi ng babae sa kanya. Huwag kang paasa. Pagkasabi nun, pinagpatayan na siya nito ng telepono. Tinatawagan niya itong muli ngunit naka-off ng phone nito. Inis na inis siya. 7:00 na ng gabi nang makarating siya sa apartment ng mga ito. Katulong lang ang humarap sa kanya. Para pang ang alanganin nito na pagbuksan siya ng pinto, ngunit nagpumilit siyang pumasok sa loob. Dire-diretso siya sa kwarto ng anak, ngunit ang makitang natutulog na ito, hindi na niya ito ginising pa. Hinalikan na lamang niya ito sa noo sa kadahan-dahang lumabas ng silid nito. Aalis na sana siya nang maisipan niyang silipin si Amira sa kwarto nito. Ang balak lang naman sana niya kausapin nito para payagan siya nitong ipahiram sa kanya ang bata bukas. Ngunit nang buksan niya ang kwarto nito, naulingigan niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Muling may nabuhay na pagnanasa sa kanya. Lalabas na sana siya ng kwarto nito nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon si Amira na nakatapis lang ng maliit na puting tuwalya. Litaw ang cleavage nito at ang mapuputing hita. Napalunok siya. Daig pa niya ang asong naglalaway habang nakatingin dito o nakatitig sa mas tamang kahulugan na salita. Hindi nga niya magawang gumalaw ng sandaling iyon. Nabato-balani siya sa kagandahang nasa kanyang harapan. Lalo pat nakalugay ang hanggang balikat nitong buhok na basang-basa pa. Mas lalo yung nakaragdag sa alindog nito. What the hell are you doing in my room? Sita ni Amira sa kanya, na halatang natataranta. Hindi alam kung papaano tatakpan ng mga hita. Ano pa bang kailangan mong itago? Nakita ko na naman ang lahat ng yan. Sabi niya sa halos paanas lamang na tinig. She wanted to scream at itaboy ito palabas ng kwarto. Ngunit hindi yun ang nararamdaman ng kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Hell, nag-iinit ang kanyang buong katawan habang tinititigan siya ni Caleb na waring isa siyang masarap na pulutan. Get out! Sabi niya. Pero maski siya, alam niyang walang conviction ang binitawan niyang salita. Dahil ang totoo, wala siyang gustong maramdaman ngayon kundi ang makulong sa mga bisig ni Caleb. I said, out! Hindi yan na nakikita kung sinasabi ng mga mata mo. Pilyong sabi nito sa kanya. Napalunok siya saka umiwas ng tingin dito. Alam niyang kapag pinilit niya ito, ay di niya magagawang paglabanan ng tunay na nararamdaman. Oo, marupok siya pagdating sa lalaking to. Nilapitan siya ni Caleb, bahagyang hinaplos ang kanyang muka. Sa ganoong paraan pa lamang nanginginig na ang buong kalamnan niya. Heto na naman siya. Naiinis siya and yet nanghihina siya sa harapan ng lalaking ito. Please, Caleb, go away. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. Nakikiusap na sabi niya rito. Ngunit parang bingi ito sa pakiusap niya. Marahil ay dahil sa nararamdaman nitong gusto rin naman niya ang ginagawa nito. Hinawakan nito ang leeg niya. Inilapat ang mga labi sa mga labi niya. Nagpanik siya dahil wala siyang lakas na labanan ng nararamdaman.
Ang tanging nagawa lang niya ang magpaubaya na naman nang angkinin nito ang kanyang mga labi. Para siyang babaeng nawawala sa kanyang sarili sa tuwing hinahalikan siya ng lalaking ito. Ni hindi siya tumutol nang hilahin nito ang tuwalyang nakatapis sa kanyang katawan. Ilang sandali nitong tinitigan ang kanyang kahubdan. "Mommy!" Narinig niya ang tawag ni Gertrude sa labas ng kanyang kwarto. Para siyang nahimasmasan nang marinig ang boses ng anak. Kumala siya sa pagkakayakap kay Caleb at nagmamadaling dinampot ang nalaglag na tuwalya sa sahig. Saka natatarantang kumuha ng bathrobe at nagmamadali niyang isinuot bago niya pinagbuksan ng pinto ang anak. Namumula ang kanyang mukha ng tignan ng anak. "Yes, baby?" "Yaya told me Daddy is here." Anito sa kanya. Bago pa siya makasagot, nakita na nito ang ama. Tuwang-tuwang sumigaw ito. "Daddy!" Sabi nitong kaagad na itinaas ang kamay para magpakarga kay Caleb. "Gertrude!" Tuwang-tuwang sabi naman ni Caleb. Saka binuhat ang bata. Makahulugan pa siya nitong tinignan bago tuluyang lumabas ng kwarto niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilak niya ang pinto ng kanyang kwarto. Humihingal na napasandal siya sa pinto. Napahinga siya ng malalim. Pakiramdam niya hanggang ngayon, gumagapang pa rin ang mga labi nito sa kanyang buong katawan. Hindi na ito maganda kung hindi siya magpapakatatag sa tuwing makakaharap niya ang lalaking ito. Palaging ganito ang mangyayari. Daig pa niya ang isang convenience store na bukas 24 hours. Kaya ang baba ng tingin nito sa kanya dahil hinahayaan itong itrato siya ng ganon. Pumapayag siyang gawin nito ang lahat ng gusto nitong gawin sa kanya. Natigilan sa pagsubo ng pagkain si Tom nang marinig ang sinabi ni Gertrude. Hindi naman niya alam kung paano sasawayin ang anak sa pagkukwento nito sa binata. Pakiramdam niya masisira ang date nila nang tignan siya na masama nito. "Your dad was in your mommy's room?" Halata ang tensyon sa boses nito nang tanungin si Gertrude na wala namang kamali-mali siya habang nagkakwento dito. "Yes, tito," bulalas ng bata. "I think Mommy's still in love with Daddy." Tuwang-tuwa pang sabi nito sa lalaki. Napalunok siya. Patay kang bata ka. Alam niyang away na naman ito mamaya kapag inihatid sila nito sa bahay. "Really? Don't you know that we're going to get married soon?" Tila naiirita ng sabi ni Tom sa bata. Waring pati si Gertrude, nais pa nitong patulan. "But Mommy and Daddy are still married, right?" Sagot naman ni Gertrude. Napahinga siya ng malalim. Daig pa nito ang isang abogada kung makasagot. Hindi niya alam kung saan nito napupulot ang mga sinasabi nito kay Tom. "And Yaya said you can get married because..." "Stop it, Gertrude!" Tila naubos na ang pasensya nito sa anak niya. Ang sama-sama ng tingin nito sa yaya ng bata. "Kung ano-ano kabulas to ba na tinuturo mo sa bata?" Yamot na sabi nito sa babae. "Hindi ka pinapasweldo para mga alam sa buhay ng may buhay." "Tom," saway niya. Hinawakan niya ang isang kamay nito dahil pinagtitinginan na sila sa loob ng restaurant. Ngunit kaagad nitong pinalis iyon at halatang pikon na pikon. Ang balak sana nilang panonood ng sine hindi na natuloy. Tahimik silang inahatid sa bahay nito. Nang nasa kwarto na si Gertrude, saka siya kinompronta ng lalaki. "Pinapasok mo si Caleb sa kwarto mo? Ano kayang iisipin mo kung madatnan mo kung may kasamang ibang babae sa kwarto ko?" Hindi niya ito matignan ng diretsyo dahil guilty siya sa part na yun. Kung hindi nga nila narinig ang boses ni Gertrude, baka kung saan na sila nakarating ni Caleb. Nagulat siya nang marahas siyang hawakan nito sa isang braso. "Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba hanggang ngayon ang lalaking yun?" "Of course not!" Mariing tanggi niya. Alam nga namang aminin niya kay Tom ang totoong nararamdaman niya. "Gusto ko tuloy isipin na ginagamit mo lang ako para pasakitan siya eh." Masamang-masama ang loob na sabi ni Tom. "Bakit pa kahit anong gawin ko, hindi mo siya makalimutan? Hindi totoo yan!" Pagsisinungaling niya. Dumilim ang mukha nito. "Hindi totoo?" Tanong nito, saka napangisi. At padarang na binitawan ang braso niya. Saka naupo at napahilamos sa mukha nito. "Kaya ba hindi ko maramdaman na mahal mo nga ako? Ha, Amira?" Nanunumbat na tanong nito. Naupo siya sa tabi nito. "Tom, I'm so sorry kung nasasaktan kita. I don't intend to hurt you. I'm really sorry." Awang-awang sabi niya rito. Hindi ito nagsalita
Sa halip, mabilis na tumayo at walang paalam na lumabas ng kanyang apartment, habang nakasunod lamang siya ng tingin. Noon lamang niya ito nakikita ng ganun kagalit. Talaga namang kasalanan niya. Kung tutuusin, kulang pa nga ang mga kwento ni Gertrude. Hindi lang niya hinayaang makapasok ng kwarto niya si Caleb. Nagpaubaya pa siya rito. Napakagatlabi siya. Kahit naman sinong lalaking nasa posisyon nito, magagalit sa ginagawa niya. Nag-message si Caleb kay Amira na ipinasusundo na lamang niya si Gertrude sa kanyang driver bukas ng umaga. Palagay niya hindi tamang makipagkita pa siya kay Amira. Mas lalo lamang niyang papahirapan ang kanyang sarili. Besides, nagiging unfair lamang siya kay Karina at kay Tom. Mas makakabuti kung iiwasan na lamang niya si Amira. Kung kaya nga lamang niya, kakalimutan na lamang niya ito at ibibigay ang pagmamahal niya sa taong nangangailangan nun. Wala na siyang puwang sa puso ni Amira, kaya hindi niya ito dapat pag-aksayahan pa ng panahon. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan niya si Karina at dinala sa isang mamahaling restaurant para doon mag-dinner. Sweetheart, tinawagan ako ni Tom. Nabanggit niya sa akin na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Amira. Natigilan siya. Tom found out that you were in her room. Ano ba kasing ginagawa mo sa kwarto ni Amira? Malambing na tonong tanong ni Karina. Not that pinag-iisipan kita ng masama ha. I trust you. At alam kong alam naman ni Amira kung nasan point na tayo ng relationship natin. It's just that nakakahiya kay Tom kung... Wala ba siyang tiwala kay Amira? Sagot na lamang niya kay Karina. Kung talagang secure siya sa relationship nila, hindi siya mag-iisip ng kung ano-ano. Hindi na ito nag-usisa pa. Ngunit hindi man ito magsalita, alam niya nagsiselos rin ito na malaman niyon. Kailangan ba talagang ipaalam pa ni Amira tungkol doon kay Tom? Idinitarya ba nito ang lahat ng mga nangyari? Sweetheart, I'm so sorry kung sinira ako ang gabi mo. Let's just forget about it. I trust you, at alam ko naman kung gaano mo ako kamahal. Nakangiting sabi ni Karina sa kanya. Ginagap pa nito ang isang kamay niya at pinisil. Besides, mukha namang maligaya na sina Tom at Amira sa piling ng isa't isa. Hindi naman siguro tanga si Amira para sirain ang magandang relasyon nila ni Tom. He was always with her nung kailangan ni Amira ang tulong niya. Nagbe-bake ng cake si Amira. Ang balak niya susurpresahin niya si Tom para sa birthday nito. Kaya kinuntsabe niya ang maid na huwag ipapaalam sa binata na darating siya. It's about time na bumawi naman siya. Narealize niyang malaki ang naging pagkukulang niya rito. Sa loob ng halos 1 taon nilang relasyon, ay ito ang palaging nagbibigay at umuunawa sa kanya. Si Tom ang kasama niya and yet si Caleb ang palaging laman ng puso't isipan niya. It's about time na pag-ukulan naman niya ito ng pansin or else pati ito mawawala na rin sa kanya. Nasaan si Tom? Mahinang tanong niya sa maid. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, nasa kusina po. Dumating po si Ma'am Karina. May dala rin pong pagkain. Sagot ng maid. Sandali lang po. Tatawagin ko. Shh! Ako nang bahala. Putol niya. Saka dumiretso na siya ng kusina. Ngunit natigilan siya sa may bukana nang marinig ang pagtatalo na magpinsan. Nagpapanggap ka lang na may sakit, ha? Narinig niyang gulat na tanong ni Tom kay Karina. Bigla siyang napahinto sa paglalakad patungo sa kusina. Please, Tom, wala kang pagsasabihan nito, ha? Nakikiusap si Karina dito. Why do you have to fake your illness? I don't get it. Hindi makapaniwalang sagot nito. Hindi mo ba naisip kung anong ginagawa mo? Bakit kailangan mo magpanggap na may sakit ka? Cancer pa talaga? Galit na sabi nito. Napakurap-kurap siya. Hindi siya makapaniwalang pati yun. Magagawang dayain ni Karina. Naalala niya ang pag-aalala sa mukha ni Caleb habang nakakonfine si Karina sa ospital. Nagagawa nitong lukuhin ng lalaki. Pero bakit? Nahihibang na bang babaeng to para magkunwari na may cancer? Napakagatlabi si Karina. Nakikiusap ang anyo nito habang nakatingin kay Tom. Yamot na hinawakan nito mga isang braso nito. Sasamahan kita kay Caleb at kina Tita Susan. Gusto kong aminin mo sa harapan nila na nagsisinungaling ka lang sa sakit mo. No! Ipiniksi ni Karina ang kamay nito. Pwede ba? Stop meddling at my affair. Oh yeah, stop meddling at your affair.
Buong pamilya pinag-aalala mo sa kalokohan mong yan. Pagkatapos sasabihin mo sa akin huwag kitang pakialaman? For God's sake, Karina, what's going on? Nababaliw ka na ba? Napaiyak si Karina. Please, Tom, hayaan mo na lang ako. Nakikiusap na sabi nito sa lalaki. Wala silang kailangan malaman. Pero bakit? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan mong gawin yan. Nagdedemand na tanong ni Tom dito. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang nakikinig sa takbo ng usapan ng mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang natuklasan. At ano pa bang mga kasinungalingan ang tinatago ni Karina? Hindi niya maintindihan bakit kailangan itong magsinungaling. Parang di na niya kayang makinig pa. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Nang makasalubong niyang maid, mahigpit niya itong pinagsabihan. Huwag na huwag mong sasabihin pumunta ako rito ha. Please. Pakiusap niya sa katulong na tumanguna lamang kahit na naguguluhan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng condo unit nito. Paulit-ulit na nagre-register sa utak niya ang lahat ng mga natuklasan. Muli ay naaalala niya ang conversation ni Karina sa kaibigan nito. Nagtitake ito ng pills para hindi mabuntis. And yet, nung kausap niya ito, parang totoong-totoo ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. At ngayon naman, matutuklasan niyang pinipeke lamang nitong sakit nito. Karina needs help. May sakit ito sa pag-iisip. Hindi na normal ang takbo ng utak nito. Hindi niya alam kung ano naglalaro sa isipan nito. At kinakailangan nitong magkunwaring may cancer ito. Napakagatlabi siya. Nasa loob na siya ng taxi nang tumawag si Tom. Amira, I'm sorry. Bukas na lang tayo mag-dinner ha. May kailangan lang akong asikasuhin ngayon. Pasensya na talaga. No worries. Mapaklang ngiti niya. Happy birthday. Asikasuhin mo na muna kung ano man ang dapat mong gawin. Bukas na lang natin isi-celebrate ang birthday mo. Pinilit niyang pakalmahin ang boses kahit na hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya kanina. Thank you. Hindi niya akalaing siya masusurpresa ngayong araw na to. Napaismid siya. Cancer? Awang-awa pa naman siya rito na makita niya ito sa ospital. Napakagaling naman itong umarte para mapapaniwala ang lahat na totoo nga may cancer siya. Walang puwang sa akin ng traidor na kagaya mo. Itinutok ni Caleb ang baril sa ulo ng kanyang traidor na tauhan. Muli ay naaalala niya ang kanyang ninong Samuel sa katauhan nito. Mas lalong nadagdagan ng galit na nararamdaman niya. Ipuputok na sana niya ang baril dito, ngunit naaalala niya ang bunsong anak nito. Kasing edad ni Gertrude ang bunso nito, kaya parang hirap siyang iputok dito ang bahawak na baril. Huminga siya ng malalim. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, alang-alang sa pamilya mo. Ngunit sa oras na lukuhin mo pa ako muli, hindi na kita mapapatawad pa. Sabi niya sa katumalikod rito, ngunit naramdaman niyang bumunot ito ng baril. Bago pa yun maiputok ng lalaki, inunahan na niya ito. Gago ka, pinagbigyan na kita, pero wala ka ng pag-asa. Paasensyahan na lang tayo. Sabi niya, habang nakatingin sa nakahandusing na katawan nito, habang umaagos ang dugo sa ulo. Dinuraan pa niya iyon sa kasinenyasan ang kanyang mga tauhan na ligpitin ng bangkay. Lumabas siya ng warehouse, nagtungo sa pub house upang lunurin na naman ang sarili sa alak. Hindi na dapat siya tinatablan pa. And yet, nandun pa rin ang nararamdaman niyang konsensya at awa sa tuwing maiisip niyang naulila nitong pamilya. Alam kasi niya kung gaano kasakit ang ganong pakiramdam. Kaya hanggat maaari ayaw niyang gumawa ng isang bagay na nakakapagpaalala sa kanya ng nangyari sa buong pamilya niya. Ngunit minsan hinihingi talaga ng pagkakataon, kagaya ngayon. Pagbibigyan na lamang sana niya ito ng pagkakataong mabuhay, ngunit ito mismo ang humingi ng kamatayan nito. Itinaas niya ang isang kamay nang makita ang kanyang tauhan. Kaagad naman siya nitong kinuha ng isang whiskey at baso. Kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat, makapangyarihan na siya. Napakarami na niyang pera. Hindi na nga niya alam kung saan niya uubusin iyon. Para saan nga ba ang lahat ng ginagawa niyang ito? Madalas ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano nga bang silbi ng lahat ng ito. Bakit parang kahit nahihiga na siya sa pera, tinitingala at makapangyarihan? Parang hindi pa rin siya masaya. Ramdam pa rin niyang emptiness sa kanyang damdamin. Napangisi siya. Pakiramdam niya pinaglalaroan talaga siya ng tadhana.
Imagine, yung babaeng tanging plano lang naman niya noon ay pasakitan. Pero bakit parang siya ngayon ang nasasaktan? Napaismid siya ng maisip na hindi na siya kailangan ng babaeng halos sambahin siya noon. Kahit nga siguro utusan niya ito noong tumalon sa bangin, gagawin ito, mapasaya lang siya. Pero nagbago na ang lahat ng yun. Hindi na siya nito mahal. Mas lalong hindi na siya nito kailangan. At nasasaktan siya kapag naiisip niya yun. Lalo pat nakikita niyang masaya na ito sa piling nito. Napakagago niya para pakawalan si Amira. Ayaw man niyang aminin, kahit na anong gawin niya, di niya ito magawang kalimutan.